huwag kayong maglalasing ng alak. Alam naman natin, ang alak, sa Kawikaan 21, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Nakikita ninyo mga kapatid, experiensyado na ako mga kapatid, dahil ako rin ay isang hangal nung ako ay manginginuman. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Yan. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon, mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon, na tinawag ako ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-unawa sa salita. No? Ang kaunawaan na ito ay pambihira lang, no? Pambihira lang ito. Talagang kaloob ng Diyos. Dahil sa dami ng mga tao, ikaw pa ang pinili ng Panginoon na umiwas sa mga walang kabuluhan, walang kwentang mga gawain ng laman. Yan ang pangalawa nating punto, mga kapatid. Sa pangatlong punto ay ibinigay ng Panginoon Diyos ang malaya. Malaya tayong maglingkod ng masaya sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos dyan. Dahil kung wala tayong kalayaan, nandoon sana tayo sa mga gawain makamundo. Wala tayo ngayon, mga kapatid. Ngunit kahit man lang paminsan-minsan tayo ay nagsamba, ay alam na ng Diyos. Alam na ng Diyos na tayo'y binigyan ng kaunawan upang malaman natin ang kahalagaan sa paglilingkod, dahil tinawag tayo na maging malaya na maglingkod sa ating Panginoon. No? Maglingkod tayo, sabi ng ating Panginoon, Efesos 6, 7 ang talatay 8. 7 hanggang 8. Sabi ng ating Panginoon, maglingkod kayo ng masaya. Ang kalooban na parang sa Panginoon kayo'y naglilingkod at hindi sa mga tao. Sabagat alam ninyo, gagantimpalahan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa. Nino man, maging siya man ay alipin o malaya. Walang pinipili ang Diyos, mga kapatid, kahit alipin ka man, umayaman ka man, pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kahit kaano ka man katalino sa mga Bible verse, ay pantay-pantay ang tingin ng Panginoon basta ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Kahit gaano pa kaabala ang mga gawain, dapat unahin ang Diyos, mga kapatid. Dahil dapat huwag natin pabayaan ang ating paglilingkod sa Panginoon, dahil isa lang ang kalayaan na ibinigay ng Panginoon Diyos. Kung matangay pa yan, mapunta pa sa kalayawan, wala nang haing matitira. Para sa mga taong naglingkod tapos bumalik sa kalayawan, wala nang haing doon matitira. Kaya kahit gaano kahirap sa buhay ng tao, namatayan man siya, may problema, o dumating man sa kanya ang kapigatian na wala na siyang makain, tuloy-tuloy ka dapat. Dahil isa lang ang kalayaan na ibinigay ng Panginoong Diyos. Kahit gaano ka pa kaabala, kahit gaano ka pa kayaman, kung hindi mo naman paglingkuran ang Panginoon, wala
kang magagawa sa iyong kaligtasan. Ngunit kung ikaw ay sumunod sa Panginoon, ang sabi ng ating Panginoon sa Colossus 3:23, ang talatay 24, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyong buong puso na parang sa Panginoon kayo maglilingkod at hindi sa tao. Yan ang sinabi ng ating Panginoon, sapagkat si Kristo ang pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkalooban kayo ng Panginoon ng kantimpalang inilaan niya para sa inyo. Yun ang ibinigay ng Panginoong Diyos dyan. Palakpakan natin ang Panginoon. Bigyan kayo ng gantimpala. Kung tuloy-tuloy ang inyong paglilingkod, tuloy-tuloy ang aking paglilingkod, ang gantimpalang iyan ay ang kaharian ng Diyos. Na seek ye first the kingdom of God. No? Unahin muna natin ang kanyang kaharian. Ang kaharian na siyang nagbibigay sa atin ng kasaganahan. Kahit man ang tao ay naghihirap sa mundong ito, payayamanin ng Panginoon. Hindi lamang sa material na bagay, kundi sa spiritual na bagay. Dahil tayo ay pinili, mga kapatid, ang kabutihan ay nasa atin na. Kahit minsan man tayo nakapagsimba, minsan man tayo ay nakapagdalo sa mga gawaing spiritual na kagaya nito, huwag ninyong kaligtaan na kung saan man kayo patungo, huwag ninyong kaligtaan na ang ating kaluluwa ay makarinig man lang ng mga salita ng Diyos. Yan ang mga taong pinili na ng Diyos. Kahit ikaw ay umiwas pa, no, umiwas ka sa paglilingkod, at dalhin ka ng Panginoon para ikaw ay magpupuri dahil ikaw ay pinili ng Diyos sa kabutihan na nasa atin. No? Colossus 3:12 hanggang 14. Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin. Mahabagin, sabi ng Panginoon. Mabait. Ano pa? Mapagpakumbaba. Ano pa? Mahinahon at mapagtiis. Yun ang gusto ng Diyos, mga kapatid. No? Magtiis tayo kung anong mayroon tayo. Basta naman natin si Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Away pa tayo dyan. Wala naman yan magawa. Hindi naman yan makatulong sa kahirapan. Dapat tayo magpasensya. Magpasensya kayo sa isa't isa. At magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Yan ang gusto ng Panginoon. Yan ang gusto. Ano ba? Kung kayo may hinanakit, kayo'y kahinahunan. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Pinatawad na nga tayo sa kasalanan. Tayo pa kaya na hindi marunong magpatawad ng higit sa lahat ng mga ginagawa sa ating kapwa? At higit sa lahat, sa 14, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod na ganap na pagkakaisa. Yan ang gusto ng Diyos. Magpakabait dahil tayo ay may pag-ibig. No? Kung wala tayong pag-ibig, hindi natin magagawa ito, mga kapatid. Mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinaon, mapagtiis. Yan ang gusto ng Panginoon, na maging mahabagin tayong lahat sa paningin niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano pa? Kahit anuman ang mga dumating na mapagsubok, manalig ka pa rin. Manalig ka pa rin. Lord, ikaw pa rin ang aking sasambahin. Huwag tayong sumuko na kumbaga dumating man sa atin ang mga kahinaan,
minsan, nanghihina na tayo, ayaw ko na magsimba kasi wala na mga kabuluhan yan. Ngayon, ang dikta ng, sino ang nagdikta noon, mga kapatid? Ang diablo. Kaya ang sabi nga ng Panginoon, kahit anuman ang dumating sa inyong mga pagsubok, namatayan man kayo, o dumating man sa inyo na sinaktan kayo na yung asawa, o binugbog kayo na yung kaibigan, huwag kayong manghina, huwag kayong maglupaypay. Kung ating basahin ito, sinabi ng Ecclesiastico 2:1-4. Sa magandang balita to, mga kapatid. Anak kong nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Sipin mo doon pa lang sa pagsubok, manghihina ka na. Yan ang sinabi ng Panginoon. Sa Diyos, maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Tayo mga dalaga, no? Kung may mga syuta na kayo, kung nasawi kayo, niloko kayo, huwag kayong umiyak, no? Manalig ka sa Panginoon at huwag kang nalayo sa Kanya upang ikaw ay parangalan sa katapusan ng iyong buhay. Hindi pa huli ang lahat, may buhay ka pa, kapatid. Sa 4, tanggapin ang anumang ipinagkaloob niya sa inyo. Tiisin mo ang kabiguan kahit ano ang mangyari. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon Diyos yan. Yan ang ating pagtatapos. Ang katapusan natin, ang conclusion natin mga kapatid, na may dalawang sinasabi ang Panginoon na kalayaan. Ang Galatians 5:13. Remind pa rin yan mga kapatid upang hindi tayo makalimot, no? Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Isipin ninyo yan pagdating sa ating pamamahay. Dapat natin isipin na dalawang kalayaan ang ibinigay ng Panginoon. Ang isa ay mabuti, ang isa ay masama. Ang kalayaan na yan ay siyang nagbibigay sa atin ng kaisipan, nagagawin ko ba ito o hindi na. I-remind lang ng Panginoon yan na pinalaya na tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Ang kautusan na yan ay ang kasalanan. Tinubos na tayo ng ating Panginoon. Kaya magpuri tayo, magpuri kahit anong mangyari sa atin, mga kapatid. Huwag tayo humiwalay. At kung ikaw man ay mayaman, huwag kang humiwalay. Papayamanin ka pa ng Panginoon. Papayamanin ka pa. Kung ikaw ay naghirap, maglingkod ka pa, yayamanin ka ng Panginoon. Basta huwag kang humiwalay sa hirap at tinhawa. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat. Tayo po